Yan, sa ating nagmamayaman po na kawali. Naglagay po ko ng konting tubig. Ang gagamitin ko po, gabi. Siyempre, iba pwedeng kamote, gabi. Ito po yung nagpapalapot po ng sarsa sa Pakbet, Ilocano. Takpan po natin. Medium heat lang po huwag po masyadong kulong-kulo. Okay na po sa akin yan. Maglalagay na po ako ng sibuyas at kamatis. Gusto ko po sa sibuyas sa kamatis dudundot. Sa ako gusto ko po sa Pakbet Ilocano. Gusto ko po talaga maraming kamatis. Yung kumukulay po. Kumukulay sa sarsa. Masarap po yun. Naamoy ko na po yung kamatis. Sunod po natin ay bunga ng malunggay. Sa Pakbet Ilocano naman po, kung ano po yung available talaga na gulay, yung po nilalagay. Sabihin yung mga gulay talaga na ginagamit, talagang native na lumalaki po sa Pilipinas. O, diba? Tandaanin po natin pagluluto. Namutla na po yung malunggay. Naglalagay na po ako ng sitaw. Ganyan po talaga ang Pakbet Ilocano. Yung sarsa, kaya konti po yung sabaw. Medyo pinapalapot po. Kapit. Pinekebet. Sa Ilocano po. It means to shrink. O ibig sabihin umurong ng konti yung gulay. Inaalog po talaga, ang pagluto po talaga ito yung lola ko po. Ilocano po kasi ang lola ko saka ang father ko. Inaalog po nila talaga sa palayok. Wala naman po ko ditong palayok eh. Alugin ko na lang utak ko para gumana ng maayos. Ilagay pa natin yan. Sitaw. Dahan-dahan po talaga ang pagluto ng pakbet. Pero sa iba, pinagsama-sama. Siyempre, ibang gulay, medyo matigas. Ang lola ko po talaga, pinagsama-sama po niya. Inalog-alog. Pero, hindi niya po pinagsasabay-sabay lahat ng gulay. Meron po siyang pinagsasama-sama. Ayan na lang nga. Kung saan pupunta yung sinasabi ko, nalilito rin ako sinasabi ko. Hindi naman po natin masyadong papuputlain po yung sitaw. Basta kumulo. Kasi ayoko rin pong ma-overcook ang ating gulay. Maglalagay po ako ng bilog na talong. Lola ko po nilalagay po buo eh. Pero may hiwa po ito Pakurus ang estela yan po. Lagay na rin ito natin ang palaya. Lagay natin para yung flavor ng gulay kumatas. Bakit hindi pa po ako naglalagay ng bagoong? Kasi gusto ko muna, lumasa po muna itong mga gulay sa sarsa bago po ako maglagay ng bagoong. Kahit wala pa akong bagoong, napakabango. Ito isa sa dahilan kung bakit yung mga taga-norte, mahaba po ang mga buhay nila. Kasi puro sariwa po ang hinakain nila. Sariwang hangin, less pollution, o di ba? Balance. Naglagay din po akong sili. Hindi ko pa alam kung ano tawag po ito sa Ilocano eh. Kasi nakakita po ako yung mga Ilocano naglalagay po nito. Father ko naglalagay po yun ng minsan ng sili. Hindi po yung anghang. Pampaano lang po yan. Pampaarang. Maglagay na rin po ako ng okra. Maglalagay na rin po ako ngayon ng bagoong boneless po ang gagamitin ko. Pag naglagay po ako ng bagoong, medyo ano ba yung tawag sa Ilocano? Pinekebet, yung parang alog-alogin o halu-haluin. Para pakikorek lang po ako sa mga Ilocano. Alam ko lang po kasi mga salitang
Ilocano kabsat. Lagi mas na mas dake. Malaki. Yan. Luhuliin po natin para mas masarap ang lasa. Pag nakikita ko po yung lola ko, pag nagluluto po talaga ng pakbet Ilocano, naku po. Ang bango naman ito. Ayoko pong i-overcook kasi gusto ko po medyo may crunch o lutong pa po yung mga gulay. Takpan po natin. Eto, hintayin ko na po itong mamutla. Ay, nako. Napakabango. Tignan na po natin. Napakaganda po na itsura. Sa pakbet Ilocano po, hindi po naglalagay ng paminta ang ano ko po, ang lola ko. Hindi ko po masyado siyang nakikita. Pero maglagay na rin tayo. Kasi hindi ko po nakikita kasi mali pa po kung hindi ko matandaan. Ang father ko naglalagay, so maglagay tayo baka mamaya may mag-ornamentado Hindi ang pakbet Ilocano, hindi mo nilagyan ng paminta. Ngayon. May paminta o wala, basta pakbet Ilocano po yan. Marami kasing magaling Hindi natin pwedeng kabugin yung mga galing. Baka mabatas tayo. Ilocano po ang father ko. Sa side po ng father ko, sila po Ilocano from Agoo, La Union. Hindi pa po ako nakakadalaw doon. Gusto nga pong pumunta ng father ko doon, kaya lang nahirapan na po siya sa biyahe. Kaya sabi ko na rin sa papa ko kung may mga mag-anak na pwede pumunta dito sa atin sa Bulacan, papuntahin nyo na lang kasi ilang oras ang biyahe, baka mahirapan talaga siya Yan. Luto na po yan. Takpan po natin. Patayin ko na po yung apoy kasi mainit pa po yung kalan. Ayoko pa na overcook. Mas masarap po yung ganyan. Ayan. Yung aking lumpiang Shanghai, medyo nadurog nung dinipros ko. Nakalimutan ko sa rep. Yan po na over-defrost. Yan po, durog na durog. So, ang ginawa ko po, itong technique. Kumuha po ako ng harina. May isang itlog, asin. Kailangan po malapot na malapot. So, ididip ko dito para hindi masayang, di ba? Para hindi sayang yung Shanghai. Ano po to? Vegan na Shanghai. So, di ba? Mas magiging social pa yung ating Shanghai. Di ba? Ayan po, di ba? Walang masasayang. Ito na po sa inyo dahil yung kapitbahay ko po naglilinis po ng harap ng yelo. Pagtutungkang. Yan po ang challenging sa winter. So kapag meron kayong mga nalagay sa rep na mga pamprito ng mga Shanghai, pwede nyo rin po talaga ibalot sa harina. Mabuhay! Yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na lang po tayo. Naway safe po ang lahat. Ngayon po dito ay medyo hindi na po masyadong lumalamig. May nagwa-warm. Minsan nagiging plus temperature. Ibig sabihin na po na malapit na po ang tagsibol. Pero baka April or May. Bago tayo sa pasalamatan po muna natin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya niyo po sa araw po nito na may bawat isa po. Maging mabuti po sa kapwa. Yung mga iba po na malayo sa kanilang pamilya, nagtatrabaho, nag-aaral, o namamasyal po sa ibang lugar, ay kaligtasan po, hilid po namin. Kaya po bahala po sa amin, Panginoon, sinusuko na po namin sa inyo at sa kanila Jesus. Sana po natin. Meron din po ako ditong bagoong na may suka at sili. May natin yun ay walang asukal na soft drinks.
Ang gusto ko rin po sa sa pakbet Ilocano, yung baeg o himbabao o alakon na tawag po. Napakasarap po. Bulaklak po yun na pahaba. Sobrang sarap nun. Natatamtol yun sa dingding din. Ngayon po natin ito experiment ko. May konting crispy na siya. Masarap. Kaysa pumasahin, di ba? Ay, yung bagnet. Ito, masarap itong talong ito. Yan. Itong talong bilog. Sarap ito eh. Hindi po ito katulad ng pahaba. Madali lang bodega. Hindi. May konting tigas. Meron naman pong pakbet na ilalagay po muna yung liempo pinagmamantika. Yung ginigisa po yung pakbet po na yun. Pero ito daw po yung pinaka-authentic. Ang fairness sarap din to. Ang palyang bilog, masarap po yun, mas mapait po yun. Sarap itong bagnet. Ito, mas lamang po yung suka, yung vinegar kaysa sa bagong. Ito sa pag bumibili po ako nito ng malunggay, hindi ko na po binabalatan ng hindi. Nagasan ko na lang po. Napakamahal ito eh. Hindi po Nabalala ito. Dito na lang. Susunod sa akin mismis. Wala namang ista, di ba? Mismis lang naman ng malunggay. Sarap talaga ng bunga ng malunggay.
This is considered as superfood. Itong malunggay o moringa. Marami pong vitamins na nakuha po dito. Parang hindi sa partner. Pagkaan nila lang ako pakbet. Mamaya, tikman natin. Sarap itong gabi. Itong talong masarap. At masarap yung palaya. Hindi overcook. Yung okra rin. Kasi hindi po tinanggal yung pinaka ito yung malapit sa tangkay. Kaya po kasi masyadong malapot itong pakbet dahil sa okra. Buo po yan. Saka hindi po tinanggal ito. Ipo sa inyo, nakikita siyempre sinasaw kung kami kung susan. Ako lang naman po ito eh. At yung mga mahilig dyan sa mga gourmet sa mga 5-star restaurant, siyempre, mostly sa mga pagkain kung bakit maganda sa plate eh, hindi na po lahat ginagamitan ng tong. Iba po itong kinakamay. At mahilinis din siyempre ang mga kami po. Kinakamay po yun, di ba? Nagtrabaho po ako sa reputable restaurant before. Sarap nitong talong sa itong palaya. Noon nakain ko po ng malunggay. Itong bunga. Sa dinding. Sa Maynila po. Kasi mahilig pong magdinigdig siyempre. Mga tigat-tiga ko po, mga lolo't lola ko. Ayo, masarap pa. Hindi ko pa po alam na malunggay po yan. Kasi wala pa kami tanim ng malunggay nung maliit pa ako. Ang karaniwang tinatanim ng father ko sa nanay ko eh. Yung okra. Saka marami pong gulayan sa amin ng bala. Kaya hindi masyadong. Kung ano po yung wala nyo sa gulayan, saka mga kahit ba yung gulayan nakakaamot naman. Yun po yung tinatanim ng father ko.
Tapos nung nakakita po ako ng puno ng malunggay sa Angono, Rizal. Doon po sa lupain po. Lupain talaga. Yung property po ng ano po, lola't lola ko. Tuntua po, nakita ko ng buga na magagano pala kakutsura. No? Kaya po muna tayo ng tangerine. Nakapunta po sa Ilocos, siyempre. Susunod sa dagat. Napakaganda. Pero yung mga kamag-anak, hindi ko pa po napupuntahan. Kasi ang nakakilala po doon, father ko po. So, gusto na father kong bumiyahe doon. Gusto ko lang inaalala po yung kalusugan ng father ko eh. Hindi naman kasi pwede rin mag-stay ng isang araw father ko dun sa ako dahil ang nanay ko po ano eh. Nami-miss po agad ang father ko. Ilang oras nga lang wala eh. Ang banali ka na po, hindi pa masyado mga kilos. Nagpapalakas po tayo sa nanay ko yung father ko. Talagang nakasikaso po ng father ko. Sabi nga mo, maasip mo isa. Paano po bago tayo tapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. No? Panginoon, maraming salamat po sa biyaya mo po sa amin sa araw po ito. Naway pa kita po sa ligtas. Kung nasaan po sila, tahanan sa labas po sa ibang bansa. Yan po hinihilang po namin kaligtasan po sa bawat isa. Kaya na po bahala po sa amin, sinusto ko na po naman sa inyo sa akin sasabihin. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras sa ilan sa pinilangan lang. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban lang.